Investigasyon ni Amy sa Senado, pipigilan ni BBM. Hindi naman daw pipigilan ng kanya ang mga opisyal ng gobyerno na iimbitahan sa gagawing investigasyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Yan. Pangulong Una pa lang no? Ano sabi? Hindi naman pipigilan ng Malacanang ang pag-iimbestiga ni Amy sa Senado patungkol sa maling pag-aresto kay Tatay Digong. Doon pa lang nakakatakot na. Alam niyo kung bakit? Lahat po ng nangyayari kabaliktaran sa sinasabi ni BBM. Una, anong sabi niya? Hindi pa papasukin ng ICC, I will not lift a finger. Nakapasok ba? Andun lang si Tatay Digong, pinaaresto. Ano sabi ni Boying? Hindi sila makikipag aarestuhin pa ang ICC pag andito sila at illegal po yun at dapat dumaan sa korte. Pinadaan ba sa korte? Hindi. Anong sabi ni BBM? Hindi pa papasukin ng ICC, hindi pa papasukin ng EDCA. Pinapasok ba? Oo. Anong sabi ni Marcos? Ha? Hindi siya pabor sa impeachment. Unang pumirma sa impeachment, anak niya. At ang huling pumirma, pinagitnaan, pinsan niya. Anong sabi ni Marcos? Ni BBM? Walang pumasok na armas sa KOJC. Ni isa. May pumasok ba? Ang dami. Napakaraming armas na pumasok sa KOJC. Kaya nakakatakot to. Tandaan nyo, malalaman ninyo kung ano ang plano ng gobyernong ito. Pakinggan ninyo ang thermometer natin, si BBM. Kung ano sinabi ni BBM, baliktarin ninyo. Yun ang mangyayari. Kaya yung sabi niya, hindi niya pipigilan to, pipigilan niya yan. Duterte. Tiwala naman daw kasi silang masasagot ng mga opisyal ang mga pagsisiyasat dahil naaayon umano ito sa... O paano, Claire? Kung pigilan ni BBM, pagtatanggol mo pa rin? Pikit mata mong ipagtatanggol? batas. Lalo na yung paghahain nila ng warrant. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, igagalang daw ng palasyo ang nais ng senadora. Malaya naman daw ang presidential sister na magpatawag ng investigasyon in aid of legislation. Kung yan po ang nais ni Senadora, she's free to do that. If the inquiry is in aid of legislation, we will respect. Ayan, delikado. Irerespeto daw nila yung gusto ni Amy na magpatawag in aid of legislation. Naku, malabo na naman yung investigasyon. Alam mo, sa katunayan, hindi na ako bilib dito kay Amy. Sabi nga, ano pang iimbestigahan mo? Labas na sa lahat ng social media. Baka gagamitin mo lang yan, yung Senate investigation na yan dahil sa lahat po, tandaan nyo to sa lahat po ng kandidato sa under BBM na senator, ang pinakamalaking ibinagsak si Amy. It shows ganun po kahina ang kapit ng Marcos sa Pilipinas. Ganun kahina yung kanilang paninindigan na tama ang pagkakaaresto kay Tatay Digong. Hindi po. Alam ng Pilipino mali yun. Kaya nga, alam mo sa survey, lahat sila humina. Bumaba sila sa survey. Ang kanilang percentage bumaba. Pero ang pinakamalaking binaba si Amy. So ako wala akong tiwala dito kay Amy. Until kumalas ka dyan sa team ng kapatid mo and then call out for drug test. Until now, hindi mo kino-call out ng drug test yung kapatid mo. Anong sabi ni PRRD? Bangag yung kapatid mo. Simple naman Kung hindi bangag, bakit hindi mag-drug test? Di ba? Para tapos ang usapan. Until now, hindi nagpapadrug test. Si Amy, hindi mo kino-call out yung kapatid mo. Magpa-drug test. Second, merong chismis na na-hold si Lisa sa Amerika.
Hindi ko sinasabing totoo yun, hindi ko sinasabing hindi totoo. Pero, bakit kasi hindi mag-live si Amy, ay si Lisa? Tapos na ang issue. Kasi puro pictures ang lumalabas. Di ba? Ewan ko ha, as far as I'm concerned, baka hindi ko lang na-research, ilagay nyo po dyan, tama ba? Bakit hindi mag-live si Amy, ay si Lisa? Ang daming mong kakutsabang mainstream media na mga sip-sip sa'yo. Ba't hindi ka mag-live through their media? O eto ko, mga pictures kayo, ano sinasabi nyo nakahold ako? Andito, papasyal-pasyal ako. Wala di ba? Kaya nagdududa ang taong bayan. Again, I'm not saying totoo to o hindi. Ang tanong, bakit tayo mag-live? Hindi ko rin sinasabing totoo kung bangag si Marcos or hindi. Bakit hindi magpa-drug test? Di ba? Simple. The request of Senator Amy. We just complied with all the requirements with the law regarding the arrest. Abogado ka, Claire, alam mo, paano nag-comply? Ni hindi nyo pinaharap. Ni hindi nyo pinaharap sa korte. Bago nyo dinala doon, dapat pinaharap nyo sa korte. Alam mo yan, Claire, ano ka ba? Bobo ka bang at abogado? Hindi ako naniniwalang bobo ka, alam mo yun. Tapos sasabihin ninyo, kasi ang competent judicial ay ang DOJ. Kailan naging judicial ang DOJ? Nabuwang na ba talaga itong si Utoy? May sasabihin niya DOJ, competent judicial na yon. Pambihira naman. Do you really honestly believe na tama yun? Competent judicial ang DOJ? Kailan pa? Claire, kailan pa? Gumising ka naman, huwag ka magbobobobohan. Para naman kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, pwede daw magpaimbestiga si Senator Amy Marcos pero hindi naman daw yan makakaapekto sa anumang desisyon ng Senado sa paglilitis ng International Court sa dating Pangulo. May sapat na raw kasing kapangyarihan ang ICC na ituloy ang kaso. Malakas rin umano ang testimonya mula mismo sa mga miyembro ng tinatawag na Davao Death Squad. Alam mo, eto yung sinasabi nila dyan, ha? Ganyan ang pinapalabas nila na kahit ano pang desisyon, ganyan po nila minamind conditioning ang mga korte natin and at the same time yung mga Pilipino. Na kahit na anong desisyon ng korte natin, wala na dito si PRRD. Hindi pwedeng utusan ng korte natin ang ICC ibalik si Tatay Digong. May tama naman din yon. Pero pwedeng utusan ng korte natin ang gobyerno na i-request, again, request lang, na i-request ang ICC na ibalik si Tatay Digong. Diba? Pero, magpakatotoo tayo. Alam natin, hindi mangyayari yun. Mas posible pang, ito'y kasing labo ng pagputi ni Torre. Malabong mangyari. Napaka-imposible po nun. So, hindi gagawin ni BBM kahit sabihin ng korte hindi yan susunod na gawin lahat ng nararapat para maibalik si Tatay Digong. Hindi gagalaw yan si BBM. Alam naman natin, nangyari po yan sa KOJC. Pinapaalis na dun yung mga pulis, hindi pa rin umalis yung grupo ni Torre. Alam naman natin na ibig sabihin, merong mas mataas sa kanya na nag-uutos, diyan ka lang, ako bahala. Alam natin yan. So, wala tayong aasahan dito. Dito sa gobyerno ni Marcos, wala tayong aasahan. Alam nyo kung anong aasahan natin? Dikdikin natin ang ICC. Bakit? Ito, kailangan nilang protektahan ang credibility nila. Pag mali ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong at kinonsinte ng ICC, masisira ang credibility nila. Kasi international court yan. So, alam mo buong mundo nanonood.
At ipakikita natin sa buong mundo na yung nangyari kay Tatay Digong ay politika lang at hindi talagang pangyayari. I-pressure po natin ang ICC, magsalita po tayo. Wala pong masama doon. Di ba? Pagka meron silang hearing, salita tayo. Kasi dito sa gobyerno ni Marcos, wala tayong aasahan. Ipakita natin na yung sa buong mundo. Actually, pag manood ka ng ibang channel, nakikita nila ang problema sa Pilipinas. Alam na nila. Politika to. Maraming channels na nagko-cover about this. Maraming vloggers, foreign vloggers na sinasabi, this is political. Ganyan po kahirap sugpuin ang drugs. Kasi ang kalaban dito ni Tatay Digong are drug lords. Nasira ang negosyo nila sa Pilipinas. At napakalaki ng pera ng mga drug lords. May mga nagsasabi nga mas malaki pa ang pera ng mga drug lords kaysa sa pera ng Pilipinas. Kaya ayaw nila si Tatay Digong. So, kita po yan ng international media. Let's keep on supporting the international media because the mainstream media here in the Philippines walang silbi. Inutil. SMNI, alam nyo naman, naninindigan. May yagballs yung SMNI. Hindi takot yan, sasabihin niya. Pero yung iba, pag gusto nyo ng info patungkol sa ICC, makinig na lang kayo sa SMNI or kung hindi man sa international channel kesa dito sa local media natin na instead na magbalita ng tama, more on mind conditioning, controlling, kokontrolin lang tayo. So, ingat-ingat lang po tayo.